Abiso sa mga pasahero, may hahabol pang taas pasahe sa jeep bago matapos ang taon. Pero hindi pa raw tiyak kung magkano at kailan eksakto ipatutupad yan. Nakatutok si Rafi Tima. Wala pa mang pagdinig sa hiling na taas pasahe. Tiyak na raw ang LTFRB na pagbibigyan nila ito. Ang tanong na lang, kailan at magkano? Mahirap hong balansehin. Naunawaan ho namin yan. So we understand we will consider the fare hike. However, give us a little time to determine how much and when would be the appropriate time to impose the fare hike. Noong nakaraang buwan pa humiling ang tatlong transport groups ng 5 pisong taas pasahe sa jeep. Kasabay nito ang hiling na pisong pansamantalang taas pasahe habang dinidinig ang kanilang petisyon. Paliwanag ng LTFRB, kailangan pa nilang hintayin ang pag-aaral ng National Economic Development Authority o NEDA sa kung magkano ang pwedeng itaas at ang kaakibat na epekto nito sa ekonomiya. Pag ganito ang fare hike, ano ba ang epekto, ilang percentage ng inflation ang itataas? In the end ho, yung mga pamilya rin ho ng mga tsuper ang maghihirap ho pag tumaas ang presyo ng lahat ng bilihin. Sa September 26 nakatakda ang pagdinig sa fare hike petition. Kung susundin ang isang buwang palugit para sa pag-aaral, katapusan ng Oktubre o Nobyembre, posibleng lumabas ang desisyon ng LTFRB. Bagay na hindi raw matanggap ng mga petitioners na ilang buwan nang wala umanong halos mayuwing kita sa kanilang mga pamilya. Naanin pa na ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi ganon. Alam natin talagang makaka-apekto ito, pero yung na-apektuhan sa kasalukuyan, nakita ba nila? Kami bang mga public transport sector na apektado na nakita nila? Malaking tulong nila ang ayudang fuel subsidy na inanunsyo ng LTFRB ay magsisimula ngayong araw. Pero hanggang kanina alas 3 ng hapon, wala pa raw pumapasok sa mga debit cards ng mga operators. Talagang ito'y matagal lang hinaantay ng aming hanay, lalo sa PUJ. Dahil sa tuloy-tuloy ng pagkataas ng produktong petrolyo, lalo ng diesel ang aming panggatong, talagang hirap ng driver. Pero sabi ng LTFRB na ipasok na nila ngayong araw sa Land Bank ang pondo para sa 50,000 beneficiaries. Madadagdagan daw ito sa mga susunod na araw hanggang sa mapunan ng pondo para sa 1.6 million na benepisyaryo. So far as the LTFRB is concerned, downloaded na po yung pera. So nasa processing na po ng Land Bank yun. How fast can they credit the money to the individual accounts of the operators? Hinihinga namin ng pahayag ang Land Bank. Setyembre noong nakarang taon, huling pumayag ang LTFRB na magtaas ng pamasahe ang mga public utility vehicles dahil sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Parehong dahilan ngayon ng mga drivers sa paghingi nila ng fare increase at hindi raw malayong patuloy silang hihingi ng taas pasahe hanggat ang petrolyo wala ring tigil ang taas presyo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.